Solutions. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasig Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di ka man nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran, mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa naman kedisyon sa Itinuloy na pagpalagad po sa natin programa ang Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Huwebes, Pebrero 12, tuig 2026. Mga biyan, inina ang ikaduha sa apatanan ka Huwebes karong nga bulan sa Pebrero tuig 2026. Uy, duwa na lang gid lamang kaadlaw ang nabilin. Single Awareness Day, Valentine's Day na. Nakapili na bala kamo sa pangregalo para sa inyo ginahigugma? O kung bayaran na bala kamo sang naka-schedule nga date? Kung wala pa, may ara sang ginatanyag ang Kadiwa Display Center nga diskwento para sa mga kultura naton nga magabakal sa mga produkto sa mga lokal nga mangunguma sa ila sining ginabaligya nga mga nanuhay-tuhay nga mga dekalidad nga local products sa Kadiwa Display Center nga hamtang sa regional office sang Parola o kung sang regional office sang Department of Agriculture sa may Parola area. Mangin kaupo ninyo, Tob-Tob, alas 9:55 sa mga aga. Ako ang inyong alaga, JP Hervas. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, subong man sa atong mga kuturan sa Capiz, Guimaras, Iloilo, kag syempre sa mga listeners naton sa Negros Occidental, maayong aga sa inyong tanan. Ginatamyaw taman sa isa kamayad-ayad nga aga ang aton nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang pagpangalagad sa programa Balita, Issue kagiban pa, mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Subong man sa aton nga official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton masobra 100,000 nga followers and supporters online, mayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Sa aton nga pagpangalagad subong iya nga aga, nakip sa aton sining nga pagaistoryahan ang mga nanuhay-tuhay nga proyekto kag programa sa aton nga gobyerno, particularly mga biyan gikan sa Department of Agriculture,
Department of Agrarian Reform, Department of Trade and Industry. Kag siyempre mag-check man kita sa pila ka mga dalaguan nga balita nasyonal. Ka mga update gikan sa nunaytuhay nga lokal nga panguluhan sang aton sini nga rehiyon. Pero antes kita mag-check sang aton sini nga mga balita, mag-check anay kita sang latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton mga biyan sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo sa mga adlaw sang Webes. Kung kahapon may pagsilak na sang haring adlaw, daw subong aga mga biyan, may ara sang gurugalom na naman sa pila ka mga lugar sa aton nga rehiyon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:13 sa aga. Sa sining oras mga biyan, kaupod naton sa piyak nga linya to give us the latest update from Pag-asa, we have Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Yes, ma'am. Isang Webes, February 12, 2026. Shear line nag-affect sa may eastern sections of southern Luzon, Visayas. Northeast monsoon nag-affect sa may nabiling parang sa Luzon. Diri naman sa western Visayas, mag-experience kita sa magaloong mga kalangatan kung may mga paglaptalap ng mga pag-ulan, pangalatog, panako o tuga sa shear line. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin natin nga magahalid sa direksyon northeast, mamagadalasang makasarangan tugtog mabalad nga kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw na putla kag mga alas 6:11 sa aga pag magatunod ini alas 5:57 karon sa hapon. Kag mo ang aton latest weather update halin diri sa Iloilo radar station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Leonor, ma'am, talalupang doon kahapon, kadungan siyang holiday, though generally fair weather condition ang nagpangibabaw sa aton sining nga syudad, kag subong man sa probinsya. Subong adlaw sang Webes, ma'am, ano kadako ang tsansa nga mangin maulanon ang aton sining nga panyempo? Well, sa subong adlaw sir, maka-experience ka sa mga mga lapta-lapta mga pag-ulan sir, especially sa may northern parts ng Panay sir. I see. So, posible gid no ang mga pag-ulan. How about ma'am ang kabaskugon sa nga hangin sa mga kadagatan naton? Safe pa ba nga magpalawod ang mga magagmay nga mga mangingisda sa mga Webes? Kamagan sir. Kamusta naman ma'am ang sitwasyon sa aton nga kadagatan? Safe pa ba nga magpalawod ang aton sini magagmay nga mga mangingisda? Kamagandawat sir, medyo choppy. Ayun. Ma'am Leonor, kamusta naman ang sitwasyon sa aton nga kadagatan? Ano kadako o kung ano ka safe pa karon ang pagpalawod sa aton magagmay nga mga mangingisda? Ang aton nga sir, kung kita tigil warning sir, pero ang aton nga wind and intensity na sa moderate to strong kag ang coastal water condition natin sir, medyo moderate to rough sir, so medyo mabalod mga gihapon sir, especially sa may northern parts ng Panay sir. I see. Ma'am Leonor, nagahilapit na ang Valentine's Day and we're expecting sa aton sini nga makuturan nga magalagaw, maga-date, magpadulong sa kundi-indiin nga mga destinasyon. Maybe no ma'am, ano ka posible ang pag-ulan o kung madamol nga pag-ulan sa adlaw sang Sabado? Well, possible naman sir. Improving weather naman sa atin sir, dito sa Western Visayas sir. Ayun. Ma'am Leonor, for your time information nga hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Welcome sir, pagpaayong aga sa lahat. There you have it mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So shear line ang nagapangibabaw mga biyan ha nga panyempo diri sa ako ng weather condition diri sa aton sining
rehiyon or the weather system ang nag-apekto karon sa atong rehiyon ining shear line posible nga magdalaman sa mga pag-ulan sa pila ka mga area, especially sa northern Panay. So sa aton mga kulturan sa aton nga mga magagmay nga mangisda, despite nga wala sang gale warning, gidapalinton gid sang pag-asa nga kung mahimo i-check gid, i-monitor ang lakat sang panahon, panilagan ang palibot kung daw feeling nyo peligroso nga magpalawod sa bungadlaw sang Webes o ipaiway anay mga biyan. We understand nga ang ining pagpangisda ang inyo sining sarandigan sa inyo sining pagpangabuhi. Pero kung kabaylo sini ang inyo mismo kabuhi, mas mayo nga ipaiway anay ini. Bawi lang kita sa mga masunod ngayon adlaw. And for the meantime, mangita tanay sang iban nga pamaagi para magka-trespasser sa aton sining kinahanglanon. Alas 9:18 sa aga, as mentioned earlier by Mama Leonor, o posible na ang mas improved nga weather condition sa pag-abot sang Sabado, Pebrero 14. That's 2 days from now mga biyan. Kaya sa aton mga kulturan para guided gid kita sa aton sining mga plano sa Valentine's Day. Iti although hindi ini pula sa kalendaryo, balaan taman nga ang Pebrero 14. So, halos pula ang tanan. Madamo siya naka-display nga mga hearts, may mga pulang rosas, pati ang bibig sang aton sining mga kahagugma mapula-pula. Kapin pa kung hatagan mo na sang bouquet, i-date mo, pati ang guyan nagapula-pula. Padayon kita nga magbantay mga biyan sa lakat sang panahon. Ang sitwasyon sa aton sining palibot posible nga magbag-o sa adlaw mismo sang Sabado. So sa mga mag-travel sa mga malayo nga biyahe, sa mga road trip, sa mga hiking, sa mga island hopping, mas maayo gid mga biyan nga naka-check kamo sa panyempo. Para may giya kamo kung diin nga mga lugar sa aton sining rehiyon, sa aton sining pungsod, ang posible mangin maulanon. And for your safety, mas maayo gid nga i-adjust nato ng aton sining mga plano sa mga lugar, sa mga oras nga daw maayo man ang panyempo. The reason kung nga na liwat-liwat naton, hindi naton gusto nga labot sa pundo nga maalangan bala kamo sa pagbiyahe. Okay lang kung wala sang aksidente. Okay lang kung sa inyo sining pagbiyahe wala sang trouble. Pero kabudlay abi nga sa tunga-tunga kana sang biyahe, way ka pa kapadulong sa imo sining kung way ka pa nakalabot sa imo sining padulungan na untat na ang imo sining biyahe bangod may pila ka mga area nga ginbaha o pila ka mga area nga may landslide. So mas mayugid nga maulo adjust anay naton ang aton sining nga mga Valentine's plan subong tuig 2026. Kaya hindi malipod abi sa aton nga hibalo nga ang ining shear line nagdala sang pila ka mga mabunok nga pag-ulan nga nagresulta naman sa pagbaha kag landslide sa pila ka mga area sa aton sining nga rehiyon, including sa Negros Occidental. Alas 9:21 sa aga. Sa aton nga pagbalik mga biyan, istoryahan nato ng pila ka mga update gikan sa Balita Nasyonal. Mga update gikan sa nanoy-tuway nga ahensya sang gobyerno kag sa Malacañang aton patpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo.
Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Dahil itong araw na ito, sinagawa natin ang groundbreaking ceremony ng college. Napapansin niyo ba ang mga nagsusulputang kwento online na may kasamang kahinahinalang link? Sa pagdami ng online budol, pati ang scam maya't maya'y nagpaparamdam. Huwag magpadala sa mga manloloko. Magbasang mabuti at maging mapanuri. Tiyakin Magandang ang araw. katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Uy, huwag kang lumabas. Bawal lumabas. Palagi mo na lang iniiwang nakabukas ang pinto at bintana at sobrang baba ng tingin mo sa thermostat ko. Goodbye. Wag! Ang init! Ang taas pa ng kuryente ko! Oh yeah! Gusto mo bang lumamig ang kwarto mo at nang hindi ka maiwanan ng mataas na bayarin? Iset lamang ang iyong thermostat sa 25 degrees Celsius. Dahil ang karaniwang room temperature sa Pilipinas ay 27 to 31 degrees Celsius, mahihirapan ang iyong kompresor at kukonsumo ito ng mas maraming kuryente kung mas mababa dito ang setting. Ilagay lang sa 25 degrees Celsius ang thermostat at lalamig na ang iyong kwarto. At hindi siya. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay! Power! 24, he loves me not. 25, he loves me. Hi! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Magandang araw, Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas! Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Balita, issue, kag iban. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, plus 9:20 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Makabiyan sa gihapon nagapamati kamo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Adlaw kita karon sang Huwebes, Pebrero 12, tuig 2026. Sa aton mga balita lokal, masobra sa 2.8 milyones pesos nga assistance ginpalabot sa manapektuhan sang Bagyo Basyang sa Western Visayas. Para idulong sa aton ang detalye sang balita, kuha naton ang live report ni Lodi Marian Grace Erinieta.
Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Naglabot sa masobra 2.8 million pesos nga bilis ang humanitarian assistance ang ginpanagtag diri no sang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6 lakip madiri ang mga local government unit naton sa mga pamilya nga naapektuhan sang Bagyo Basyang diri sa aton sa Western Visayas. Sa nasambit Lods no nga kantidad masobra sa 76,000 pesos ang bili no sa humanitarian assistance sa ginpalabot sa LGU samtang masobra naman sa 2.8 million pesos iya sang DSWD. So ang aton Lods nga mga assistance ginpalabot ini sa mga families nga apektado sa probinsya sang Aklan, Capiz, Iloilo kag Iloilo City. Lakip diri Lods sa ginpalabot no sang aton nga DSWD kag mga LGU ang mga family food packs kag ready to eat food items. Sandig sa datos ang aton mga DSWD naglabot sa masobra 12,000 ka pamilya o kon 37,000 ka individual ang affected sang naglabay no nga Bagyo Basyang kag sa karon Lods no good news kiti wala na sang may mga nagatiner sa aton nga mga evacuation center or do nga ti may ara pa sa gihapon nga nagatiner sa ila naman ya nga mga himata Lods. Ayun, well, we thought nga wala sang dalagko gid nga halit ang ining Bagyong Basyang. Kadamo gali Lods sa mga ginpang evacuate o kung nakaapektuhan nga pamilya sa siniiya nga bagyo. Yes, correct in Lods no. Sa aton Lods nga datos no 298 families or that is ang inside Lods no sang aton nga evacuation centers nga ginpatiner no kag Lods no nag-open kita sang 36 no ka evacuation centers sang nagraga sa ining Bagyong Basyang kag sakto ina Lods no although nga ti subong wala ya sang may nagatiner pagid sa mga evacuation center naton mi ara pagid nga ti naguba man ang ila balay nagatiner temporaryo sa ila nga mga himata. Ang ini nga paghimakas kaga pagbulig sa nga DSWD nagapakita nga bisan ano ka lala o kung hindi tanto kalara ang sitwasyon, ang DSWD handa gid nga magbulig sa mga pamilya nga mga magakinahanglan sa bulig. Correct ina Lods no and that is even visible Lods no maduduman sang aton nga mga tagpalamati last year isama no sa mga naapekto or isama sa mga naglabay nga bagyo amo ini Lods no ang Bagyo Tino. So although nga ti natabo ini siya last year padayon sa gihapon no ang pagbulig sang aton nga gobyerno sang aton nga DSWD sa pagpalabot kiti ang mando no ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Indi no pag-untatan ang bulig sa mga affected naton nga mga families hasta nga sila nakabangon and that is also the same nga ginmando manos ang aton nga DSWD Secretary Rex Gatchalian. And speaking of that Lods no 133 ka tourism workers sa probinsya sang Capiz nga halin ini sila Lods sa munisipalidad sang Cuartero, Ibisan, Pontevedra, Tapas, Sigma kag syudad sang Rojas nga naapektuhan sang Bagyong Tino ang nakabaton Lods sang emergency cash transfer. Di lang naton Lods matumod no kung pila each ni ang ginbaton nila pero recently lang inino ginhatag sang aton man nga DSWD sa mga affected no sang Bagyong Tino. Correct me if I'm wrong, Lods, no, tourism worker, therefore nagatrabaho ini sa mga resorts, hotel, kag sa iban pang mga tourist destination sa probinsya sang Capiz. Yes, correct ina Lods no. Sa mga previous months Lods no nakapanagtag ang aton nga DSWD for those naman nga affected sa Bagyo Ramil kung maduduman sa aton nga mga tagpalamati gipaidalo man abi ang Capiz sa state of calamity. So una didto Lods no ginuna ginhatagan ang mga mangingisda kag ang aton man nga mga mangunguma so kumbaga by sector ang paghatag no sang sini nga assistance. Kung madumduman Lods ang aton nga mga tagpalamati pagbisita no ni Secretary Rex Gatchalian last year right after no sang Bagyo Ramil ginpahayag niya Lods nga ginahulat nila no ang listahan halin mismo no sa mga LGU naton for those nga affected para nga gilayon nga makapalabot no sambulig ang aton nga DSWD. Actually ang iya pasalig Lods sa mga affected families naton that time Lods no nga hindi gid no magkabalaki kay bangod nga ang mando gid ni Presidente Marcos hindi sila pagpabayaan. Kanami pamatian that on top of the family food packs, on top of the hygiene kits, sleeping kits kag nanoy tuhay nga mga kits nga ginapalabot sang DSWD
may ara pagidya financial assistance intended for particular sector. Kati may pagkaon tuod pero Yes. hindi naton ma-deny loads nga apektado ang ila sini nga plangwian. So Correct. it's good to know no nga may ara gidya sang augmentation. Ano bala ang bulig sang aton sini nga gobyerno sa mga adlaw nga nadulaan sila iya Yes. sang trabaho. Yes, madunduman sa aton nga mga tagpalamati loads iba ni sa mga mangingisda nato nagkalaguba ang ila nga mga pang-boat loads no nga amo no ang ginagamit nila para nga baka pangisda and at the same time sa ilaman nga pala nga buhian. Unfortunately because man sa bagyo naguba ni or partially naguba ang ila no nga ginagamit para magpangita sang pala nga buhian. That's why nga ti dako gid no nga bulig kag ginuna no ang aton nga mga affected nga mga mangunguma kag mga mangingisda no sa paghatag sang aton man nga cash assistance. Ayun, Lods, madamo gid nga salamat sa imo nga balita. Report gikan sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alas 9:33 sa aga sa gyapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. So ayun mga biyan ha, masobra sa 2 ka milyon ka pesos nga bulig ang ginpalabot sa nga DSWD sa mga napektuhan sa bagyong basyang sa Western Visayas. Nagapakita lang ini mga biyan nga ang aton nga gobyerno nagahulag no gamay man o kung dalaguan nga bagyo ang magalabay sa aton nga rehiyon ang aton nga mga ahensya sa gobyerno paangay sang DSWD nakahanda sa pagpalabot sa nagakaigo nga bulig sang mapamilya nga posible maapektuhan. Huway na ginahulat nga dalaguan ay nga mga bagyo ang magalabay antes maghulag o kung balikan naton ang ligad nga simana diri sa Western Visayas way gigya na puruhan ang aton nga rehiyon sang sining bagyong basyang. In fact, sa iya sini expected nga paglabay sa aton sining nga rehiyon, naging isa na lang ini ka low pressure area. Ang dako nga halit ginbilin niya sa bahin sang Iligan somewhere in Mindanao. Pero despite sini, ang aton sini nga Department of Social Welfare and Development kung DSWD, way iya naghulat pa no sang dako nga halit antes maghulat. In fact, sa pag-forecast pa lang nga posible maglabay ang ining bagyong basyang sa aton nga rehiyon, ang aton sining nga mga DRRMs from local to the regional level nangin alerto gilayon ginpasaga sa red alert status ang kahandaan para lang nga masiguro nga mangina safe ang tanan kag mag-deploy ang nagakaigo nga mga resources para sa madasig nga pagpalabot sa bulig sa maapektuhan nga pamilya. Sa mga nagubaan sa mga balay bangod sa hangin kag ulan nga dala sang bagyong basyang o kabay pa nga naka-recover na ang inyo sining nga mga puluyan kag at the same time kabay nga bastante pang inyo sining nga mga kinahanglanon o ang inyo sining nga mga resources para sa inyong kinahanglanon. Alas 9:36 sa aga. Sige hapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Samtang sa aton mga balita nasyonal. Sa aton nga balita nasyonal, sa ginahiwat nga MOA signing para sa nationwide classroom building, ginpalabot ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ang proyekto nga ini ang hindi lamang para sa mas madasig nga pagtukod sa mga pasilidad, kundi para man sa safety sang mga manunulo kag peace of mind sang mga ginikanan samtang nagaeskwela ang ilang mga kabataan sa isa ka conducive environment. Samtang
Ginapabutyag naman ni Presidente Marcos nga pinaagi sa paghatag sang LGU sang mas dako nga papel sa pagpatuman sang mga nanuhay-tuhay nga mga classroom building project. Ginapabutyag sini that we also streamline the process. Ginabuhinan ang mga delay kag mas madasig na ang pagtukod sa mga classroom nga ginapangayo sang aton nga mga estudyante. Balita Nasyonal. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:37 sa aga. Balita Nasyonal. Pasado na sa ikatatlo kag katapusan nga pagbasa sa Kamara ang House Bill number 7301 nga nagadeklara sa bulan sa Abril bilang Philippine Veterans Month. Nakakuha sang 218 ka boto ang nasambit nga hagna nga nagapakita sang malapnagong nga suporta sa mga mamalidha para sa mas mabakod nga pagkilala sa sakripisyo kag serbisyo sa mga war veterans. Suno kay House Majority Leader Sandro Marcos, isa sa mga principal authors sa nasambit iya nga hagna, katuyuan sini nga hatagan sang mas malapnagon nga oportunidad ang mga Pilipino nga dumdumon kag kilalahon ang pagkabagalihan sa mga nagserbe sa tion sang gyera kag sang mga konflik. Ginpabutyag man sang mamalida nga hindi lamang simbolikong pagkilala ang kinahanglanon kundi konkreto nga mga programa para padayon ang suporta sa kaaraydan sa mga veterano samto man sa ginpahayag sa konstitusyon. Si dalom sang nasambit nga hagna, ginamanduan ang Philippine Veterans Affairs Office kag ila ahensya kaangay sang Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, DOH kag DepEd na magpanguna sa mga aktibidad para sa paghiwat sang Veterans Month. Katuyuan man sang sining hagna nga obrahon nga ipaidalom ang ukon padalumon ang ihibalo sa publiko sa kontribusyon sa mga veterano sa pakig-away para sa aton kahiluwayan kag seguridad sang pungsod subong man sa ilang mga benepisyo kag kinamatarong. Ginaingganyo naman ang mga lokal nga panguluhan kag mga pribado nga sektor nga magbuylog sa mga programa sa bulan sang Abril bilang kabahin sang ululupod nga pagdayaw sa mga veterano. Balita Nasyonal. Samtang sa iban pagid nga balita, may maatag nga kasugdanan ang Department of Information and Communications Technology kon DICT kag ang Meta kon Facebook para sa pagpabaskog sang tikang kontra online harm sa pungsod. Sa ginhiwat nga pagsinapol ni DICT Secretary Henry Aguda, kaupod ang Meta Public Policy Head for Indonesia and the Philippines nga si Berme Mostafag kag Meta Philippines Public Policy Head nga si Gio Chongson. Ginpromesa sang Meta nga magabulig ini sa gobyerno para masugton ang ila sining platform kontra sa seryoso nga pamahog sa internet. Lakip sa nahisugtan ang mas ginpabaskong aksyon kontra sa online sexual abuse and exploitation of children o kanang OSAEC kung sa diin pabakuron man ang mas madasig nga pagtumod, pag-report kag pagpanas sa mga content nga nagapamintahas sa mga bata. Pabaskugon man ang koordinasyon kontra sa financial scam kag iban pa nga pagpanunto online. Lakip na diri ang mga peke nga investment scheme, phishing, kagiban pa nga sahi sang digital fraud. Kaupod man sa nasultan ang mas mabakod nga pagsabat kontra sa deepfake kag misinformation. Suno sa DICT isa kadako nga tikang ini para nga mas mapalapit sa pungsod sa isa ka internet nga responsable, protektado kag hilway para sa tanan. Balita Nasyonal.
o ka-time ligid sang siniiyang agreement between our DICT and the Meta or the Facebook kay ti sa subong hindi man lipod sa aton nga ihibalo nga kadamo na gid sa mga manog panunto sa social media, particularly sa sining online platform. Dira nagaguruha mga biyan o kung nagaturuhaw ang madamo nga mga scammer o madamo nga mga fake news peddler o kung mahilig sa sining misinformation or deepfake. Nagdi kung hindi ka iya knowledgeable sa kamatuoran, kung wala ka iya sang capacity to differentiate kung ano bala ang mga scam at the tendency o maapektuhan o kung matuntuhan kagid sa sining mga bogus nga mga online accounts, online pages nga nagapanguha sang mga kwarta, nagapanguha sang peke nga mga impormasyon for their own interest or for their own benefit. So kabay no sa aton nga pag-check sa social media, particularly sa Facebook sa mga masunod nga adlaw, mabuhin-buhinan ang ining mga fake news, misinformation or deepfake kag subong man madula ning mga tunto ning nga naga obra-obra sa mga fraudulent nga mga investment, makaduluda nga mga investment scheme nga ang tuyo magkuha sang inyo sini nga salig at in turn magkuha sang inyo kwarta o kun resources. Iti subong Valentine's Day, for sure damo naman yung matuntuhan. Kumbaga pakuno-kuno nga naluyag, mapakuno-kuno nga foreigner, hindi madipod sa atong hibalo nga madamo iya sa mga Pinay nga pagkakita gani sa mga foreign national despite the absence of validation ng mga foreigner ina kaysa nagakahulog dayon ang buot nila to the point nga ginapangayuan na gali sila sang kwarta, ginapangayuan na gali sila sang mga money remittances sa pagkabaylo sang pasalig nga magabisita sa Pinas, magapadala sang importante nga regalo, magapadala sa kung ano-ano until nakuha ng imo sini nga buot. Wala ka nakaulihim mo lang na realize mga biyan kung wala ka nakatalupangod nga dako na gali nga kantidad ang imo sini nga napadala o kung nakuha nila sa imo. Kag ang mga scam kung maduduman nyo sa to, may mga scam nga nagdaog ka sa raffle, may libre ka nga mga parcel o kung mga kagamitan nga igapadala sa imo, pero kinahanglan mo lang iya nga mag-send sang load o kung magpadala sang pila ka kantidad para ma-clear ang taxes. Nagsaylo man ini mga biyan sa Facebook o madamo sa mga kasubo nga mga fraudulent scheme ang nagatuluhaw karon sa aton sining social media. Sa pagidara ang mag-post kabala sang pagpangayo sang bulig sa mga kauturan naton nga nag-organize ang donation drive o kung sang solicitation. May ara da galaga pakuno-kuno iya nga mabulig. Di siyempre pag ikaw ara sa stressful situation, ara ka sa moment nga daw halos wala tinulugan, kapanumdum sa kundiin makapangita sang kwarta, may matawag sa imo nga mapadala pero ang pangayoon hindi ang imo sining account number, pero ang pangayoon nila ang imo nga mga password, to the point nga ma-access na nila ang imo sining account. Mambal sila may gin-send dira nga code o need mo i-send sa akon para mangin successful ang akon nga pagpadala sang kwarta. Di ikaw nga kulang man niya sa tulog, kulang sa ihibalo, tendency sa handong nga makabaton gid man sang dako-dako nga kantidad
para di pakuntani sa pagbulig sa imo nga kinahanglanon, magahatag man sang password o kon PIN sa among caller o kon sa among netizen. Galing ang namatabo, imbes iyang mabuligan kag madugangan ang imo sining nga pondo, ubos katakab o sang sining mga wala huya nga mga fraudulent scammers. So halong-halong gid mga biyan na our government in partnership with Meta is now doing its best para nga mauntat o kung mahatagan kasulbaran ang ini nga mga problema. Madasig nga pag-report, madasig nga pag-aksyon, sa tiyon nga may reklamo ang promesa o kung pasalig sa aton sining Meta kagabay ining mga development mabatsagan naton the soonest possible. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:48 sa aga. Mabiyan nagbukas na ang Agro Trade Fair sa bahin sang Bago City bilang kabahin sang ila sining selebrasyon sang ika-60 charter anniversary sang syudad. Ang ining aktibidad mga biyan ang gininaugurahan kahapon sa pagpanguna ni Bago City Mayor Mayet Habiliana. Kagintambungan sang pila ka mga opisyal sang syudad, kaupod na si Anay Bago City Mayor Nicolas Yulo. Sa iyang mensahe ginatagan bugat sang alkalde ang importansya sang sining nga selebrasyon nga nagapakita sang kabuganaan sang patubas, kultura, pagtuo kag labaw sa tanan, kabuganaan sang paglaom kag bugma nga nagailig halin sa kapisan kag kabakod sang tagsa ka bagunhon. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:49 in the morning. Uy, congratulations sa walo ka-graduate sang Central Philippine University nga kabahin sa mga top-notchers sa 2026 Respiratory Therapies Licensure Examination. Walot tanan ka-graduate sa nasambit nga universidad ang kabahin sa listahan sang top-notchers para sa February 2026 Respiratory Therapies Licensure Examination. Iniginalkipan ng Mary Rose Balumet, ranked number 3 nga may 92% nga rating. Ginsundan ni Rasta May del Rosario sa ika-4 nga pwesto nga may 91.75% nga rating. Lunsay nakakuha naman sang 91% nga rating sanday Cassandra Obedosa kag Beatriz Marie Salcedo nga pareho nga nagtupa sa rank number 7. Pareho naman nga rank number 8 sanday Hana Kabangay kag Jea May Debil nga may rating nga 90.75%. Samtang 90.50% nga rating ang naagom ni Angeli Claire Manaay subuman ni Danica Joyce Henrose Sardoma nga rank number 9. So, sa PRC, a total of 776 or 74.19% sang MEL 46 ka mga examinees ang nakapasar sa February 2026 Respiratory Therapies Licensure Exam. Ang ining pasinawan mga biyan, ang ginpangunahan o kung rank number 1 sa sining pasinawan si April Joy Hidalgo sang Aguinaldo College Dasmariñas sa rating nga 93%. Alas 9:51 sa aga. Mabiyan gustuhon taman nga magpalawig pa kabaghatag sang dugang nga mga updates. Unfortunately, wala na kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Diri na gilamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Webes, Pebrero 12, tuig 2025. Sa ngalan na gilamang sa akon mga katuwang teknikal,
Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.